umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, iba kung masaya ka na. Kung sa unang hirit ay panalo ka, Ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, isyong totoo ang ganda. Sa unang hirit, ang saya-saya. sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangunguna ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, Walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, isyong totoo ang laza. Sa unang hirit, Ang saya-saya. sa unang hirit, Unang hirit, unang hirit. Mangunguna ka. Oh, good morning mga igan. Gising na, huling araw na po ng pasok sa opisina at eskwela. Gayong linggo at araw po ng Biyernes. Welcome sa unang hirit kung saan ihatin namin ang mga pinakamalalakit maiinit na balita ngayong umaga. At ang biggest story po natin ngayon, ang pagbabalik Pilipinas ng mga pinakabagong bayani natin sa sports, ang magigiting at panalo sa pagsasagwan ang Philippine Dragon Boat Team. Ayan po sila at kaninang madaling araw lumapag na po ang kanilang sinakyan na eroplano mula sa Amerika at nagbigay sila ng maikling pahayag sa media sa NAIA Terminal 2. Congratulations! Congrats, welcome home. At mainit nga po pagsalubong sa pagbalik bansa ng Philippine Dragon Boat Team mula sa kanilang matagumpay po na laban sa Tampa Bay, Florida, USA. Kaya narito, makibalita tayo kay James Velasquez, nakatutok live mula sa NAIA. James! Yes, Igan, balik Pilipinas na nga ang matagumpay na Philippine Dragon Boat Team na nagwagi sa 10th World Dragon Boat Festival sa Tampa Bay, Florida, USA. Alas 10:30 ng madaling araw na lumapag dito sa NAIA Terminal 2 ang mahigit 20-man delegation ng Philippine Dragon Boat Team lula ng Philippine Airlines Flight PR-103. Bakas sa saya sa kanilang muka habang hawak ang pinaghirapang 5 gintong medalya at 2 silver sa World Dragon Boat Festival. Maliban sa mga medalya, nakapag-set din sila ng world record para sa 1,000-meter small boat event na kanilang tinapos sa loob ng 4 minutes at 57 seconds. Determinasyon at sakripisyo raw ang kanilang naging pundasyon, lalo na't gusto nilang patunayan sa mundo ang kakayanan ng atletang Pinoy. At dasal nila ngayon, Igan, sana raw ay kilalanin ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Commission ang kanilang tagumpay at kilalanin sila bilang Official Sports Association. At Igan, sa mga oras na ito ay nagpapahinga muna sa VIP Lounge yung Philippine Dragon Boat Team. At nakausap nga natin yung PDBF President na si Marcia Cristobal. Kanina sabi nila yung pagkapanalo nila ng 5 medalya, ng 5 ginto, 2 silver at yung pagsiset nila ng world record ay patunay lamang sa tunay na husay ng atletang Pinoy. At yan ang pinakaunang balita mula dito sa NAIA Terminal 2. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, James Velasquez. At ngayon nakabalik na sa Pilipinas ang Philippine Dragon Boat Team. Dala-dala ang 5 ginto at 2 silver medals na kanila nakuha mula sa Florida. Narito po ang kanilang magiging schedule. Ayan na! Baka may mall tour, ha? Mamayang alas 9:30 ng umaga, magkakaroon sila ng press conference sa Century Park Hotel sa Maynila. Pagsapit naman po ng 1:00 ng hapon, nakatakda silang mag-courtesy call sa Malacanang. Short lang naman pala sila, itinerary for today. At sa pagbabalik bansa nga po ng Philippine Dragon Boat Team, kasabay nito ang paghanga at papuri ng mga kababayan natin sa karangalang bigay ng grupo. Sa isang privilege speech kahapon, hinimok ni Isabela Representative Rodolfo Albano na mag-ambag ang mga kongresista ng tig 5,000 piso para sa ating Pinoy Champion Paddlers. Malaking halaga rin daw ito kung susumahin dahil sa 285 kongresista aabot ang ambagan ng halos 1,2 milyong piso. Positibo naman ang naging tugon dito ng mga kongresista at para makasiguro, ang halaga ng kanilang ambag ay ikakaltas
sa kanilang sahod. Personal dapat. Auto debit. Salary deduction. At hindi naman makapaniwala ang Secretary General ng Philippine Dragon Boat Federation sa pagbuhos ng tulong, atensyon at suporta sa mga bagong kampiyon ng bansa. At bago pa nito, sinabi na ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee na mahirap magbigay ng insentibo sa mga hindi kinikilalang opisyal na koponan ng bansa dahil baka magsunuran ang iba pa. Ayon sa POC, nasa charter daw ng International Olympic Committee na sa Canoe Kayak Federation pasok ang sport na dragon boat, kaya tanging ang Philippine Canoe Kayak Federation ang kanilang kinikilala. Yan. Buti kaltas sweldo, no? Mahirap Pahirapan pabuli pa. yung mga congressman, ha? Pahirapan. Kasi mahirap pag may kumukuha ko. Ambag-ambag. Minsan di naman Door to napasok door yung mo pa iba. yun. Office na ng speaker, no? Kukunin. At narito na, iba pang balita ngayong umaga sa ating top. Hear it! Opisyal lang uupo bilang senador si Atty. Coco Pimentel matapos ang 4 na taong magipaglaban niya sa ika-12 pwesto sa Senado noong 2007 elections. Matapos ang halos 2 oras na deliberasyon ng Senate Electoral Tribunal kahapon, inilabas ang isang resolusyong nagpawalang bisa sa proklamasyon ng nagbitiw na si Senador Juan Miguel Zubiri. Lumabas ang revision ng boto na lumamang si Senator Pimentel kay Zubiri ng 258,166 votes. Binilang pa rin daw para kay Zubiri ang boto sa ilang lugar ng kanyang kinwestiyon, bagamat hindi na isama ang lahat ng inihahabol niya sa kanyang counter-protest. Sa huli, higit pa rin marami ang botong nabawas kay Zubiri nang itama ang boto mula sa ilang probinsya sa Mindanao kabilang ang Maguindanao. Kaya naman gano'n na lamang ang tuwa ni Senador Coco. Indescribable only because of the struggle that we had to go through, no? The difficulties that we had to go through. So it becomes indescribable, but all the more sweeter, all the more satisfying. At ngayong isa na siyang ganap na senador, tiniyak po ni Pimentel na gagampanan niya ng maayos ang nalalabing 2 taon ng kanyang termino. Alas 10 naman ngayong umaga, nakatakda ng manumpa si Senador Pimentel sa Mati, Davao Oriental. Kaya ngayon pa lang, inihahanda na ang lungsod sa mahalagang okasyon na ito. Napili po ni Pimentel na dito manumpa dahil number 2 siya rito noong 2007 senatorial elections. Tinatayang aabot sa 2,000 taga-Mati ang makakasaksi sa oath-taking ni Senador Pimentel ngayong araw. Pero dapat maging aral yan sa Senate Electoral Tribunal dahil kailangan pala mag-withdraw ng isang, di ba, para mapabilis. Kasi kung hindi nag-withdraw si Senator Migs, Hindi pa matatapos. 6 months pa Yes, ang next hinihintay, year. 200 days, sabi pa. Eh, yung sinasabing kalamangan na 200, 70% pa lang. So, ang lamang talaga ni Migs kay Senator Coco ay 8,000. Oh, ganun kaliit ha. Yung 30%. Pag hindi binilang lahat eh. Kaya lang, inalis na po ni Migs yung pagod ng set. Ang bagal nyo eh. Ayan Siguro na. baka mas may urgency kasi napunan Yes. yung pwesto Oo. dahil lang umalis siya. Pero otherwise, hindi talaga. Kaya diba sinasabi, bakit ka nag-resign? Pwede ka naman mag-leave to give way to a, fair investigation din naman. Pwede ka umabsent O pwede. Pwedeng umabsent. Pwedeng For the first time. para mabunutan na ng ano. Totoo din. Para Pero anyway, sabi niya may magkaibigan peace sila of eh. mind na naman din daw siya. Mas magkaibigan. masaya siya, so okay na rin. Kaya si Senator Coco talagang electoral reform ang kanyang pagtutuunan. Dapat, Oras daw dapat, na oo. bagay na bagay naman sa kanya. At sa mga kapwa ko ilaw ng tahanan dyan, narito ang isang panibagong pasakit sa ating mga bulsa. Muli kasing nagpatupad ng dagdag presyo ang liquefied petroleum gas o LPG ang kumpanyang Shell. Alas 12:01 kaninang madaling araw, ipinatupad ang pisong dagdag presyo sa kada kilo ng LPG o katumbas ang 11 pesos ng dagdag kada 11 kilogram LPG tank. Maliwanag ng Shell ang LPG price hike ay epekto ng pagtaas ng contract price ito sa world market. Wala pa namang abiso ang ibang kumpanya ng langis kung magkakaroon po sila ng oil price hike sa LPG. Usually, Samantala- masipag naman yan sila magbaba ng presyo pag gumaganda yan. Taas-baba lang. Oo. Tsempo-tsempo lang. So, sana bumaba agad. Pero ito po, nako, isa pang pasakit sa ating bulsa, ang pagpapataw ng 12% VAT sa toll ng mga pangunahing expressway sa ating bansa na magsisimula sa October 1. Sa North Luzon Expressway, kung dati 41 pesos ang toll para sa mga Class 1 vehicles mula Balintawak hanggang Bocaue, magiging halos 46 pesos na ito. Habang ang parte ng South Luzon Expressway na mula Alabang hanggang Nicos, ang dating 106 pesos na toll para sa mga kotse, magiging 118 pesos na. Pero